ko talaga sinasamba yung mga santo. The challenges that I have to face every day. I ask you that you would calm my anxious, clouded thoughts. Please calm these nerves of mine that I have, and let me rest in you always. Mother Mary, please pray for us always. Parang pag nakikita ko lang yung mga saint, naisip ko picture, ganun, picture ng parents ko, picture ng grandparents ko, to remember them. Then, I have the chance also na, ano, 'di ba? Titingnan ko kung kumbaga mamumove ko ng konti. Let's say, itong figurine dito, maliit lang naman siya, pero gusto ko malaman kung gaano siya kabigat. Kaya pag sa church, ganun din. Pag nakakita ako ng malalaking rebulto, medyo gagalawin ko lang. Hahawakan ko para medyo ipush ko, ganyan kung kaya kong i-push. Ito kaya kong i-push. O, na-push ko siya, pero mabigat pa din siya. Ganun. Tapos, akala mo sumasamba ako eh. Pero hindi. Actually, gusto ko lang talagang i-appreciate yung art involved in there, yung mga gumagawa ng mga santo. Kasi sa Pampanga, maraming mga gumagawa doon. Iba-ibang materials. Meron din ganito pa rin, gawa sa bato. Yun, meron ding mga, I think yung mga may halong plastic na din. Diba? Kahoy, meron pa rin. Parang ano, di ba? Umuukit ng kahoy. Kasi sa Kapampangan, nagagaling umukit ng kahoy. Mga talented ang mga Kapampangan ni nabigyan sila ng gift pagdating dyan. In fact, kahit yung mga lolo ko, yun ang profession nila. Great-grandparents ko. Gumagawa sila sa kahoy. Sila nag-uukit. Yung unang mga produkto ng mga lolo ko, ano daw, mga sandok, gano'n ang gamit sa kusina, di ba? Mga cups, ganyan, mga pangkape, puro gawa sa kahoy, plato, ganyan. Nangyari yung mga sunod generation, furnitures naman, nag-uukit sila, pinto, yan, mga mesa, table, mga mesa, upuan, ganyan, center tables, ayan, bed frames. Ngayon, pag nakita ko ng mga tao na, yun know, di ba, detractors or nagkikriticize sa mga saints, dapat huwag. Kasi, ano yan eh, gawa yan. It's an art. Appreciate natin yung involved doon ng mga efforts and talent and the skills of the Filipinos. Punta kayo sa Pampanga, like sa Apalit, may makikita kayo dyan, mga hindi lang sila nagbebenta. Doon sa likod nila, sa mga shops, makikita nyo yung paggawaan ng mga santo. Diba? Parang hindi kayo natatakot, hindi kayo nata-turn off. Yan. Kasi livelihood nila yun from generations to the present generations. Generations before, diba? Many generations ago up to the present. Parang same thing lang, yung mga gumagawa ng kandila, diba? Yung mga gumagawa ng bulaklak, yung magtatanim ng bulaklak. So, what's the difference? Diba? Lahat ng yan, binibigyan ng ano yan, oras. Depende yan sa passion, diba? Anyway, be compassionate today and pray, Lord Jesus, kanyo, you know, na nininiyarapis ako, Lord. Every day, haharap ako sa camera, anxious kasi yung anxiety, diba? It's always a test every day. It's always like an exam that we have to face as lovers. Yung mga gusto maging lover dito, magkaroon tayo ng effort, no? Yung schedule natin every day. Lagi naman tayo nagpo-post, so comment lang kayo, mag-share lang kayo. We have to face our challenges every day and ask na lang natin yung mga friends natin, share mo na lang, di ba? Yung mga trabaho namin, yung trabaho natin sa isa't isa, yung schedule ng pag-meet natin 4 times a year, yung once a month, di ba? Tsaka yung mga may time na weekend, weekday, ganon, para makalma tayo dun sa mga anxiety na yan. Kasi yun ang pinaka-solution dun sa mga clouded thoughts na yan. Kasi, kung di tayo nagkikita, kakasakit tayo. So, tayo pa rin ang gamot.
tayo pa rin yung drugs ng isa't isa. Paano tayo magkaroon ng, maprevent natin yung mga sakit. Kung ano-anong sakit na yan, lalo yung mga nakakatakot, yung mga ayaw natin mangyari sa atin. Then paggabi, makakalma yung mga nerves natin kung hindi na talaga tayo kakain ng mabigat. So, pag dumilim na, huwag na natin kainin yung mga pagkain na yan. Bukas na lang natin kainin pagising. Kasi at least you have the whole day kasi gising ka para mag-digest ng kinakain mo. Makakarest yung mga ugat-ugat natin. Diba? Kasi yung mga ugat talaga natin ng mga di natin napag-iisipan. Mahirap talaga mag-isip na pag yung tiyan natin, hindi tayo hindi disiplinado yung bibig kaya yung tiyan, kawawa yung diba, yung brain ko pag suffer tayo ng stroke, diba? So, kahit takot ako dyan. Pero ngayon ang ginawa ko, imbes na kainin ka, nilagay ko na sa ref. Saan ba? Bayad mo. Lord Jesus, you know that I'm very anxious about everything in my life. The trials,